Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah, hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Kumapit ka, umawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. 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 Hallelujah.
morning, Jesus! Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Good Yan. morning, good morning. Kami po ay nagagalak ni Pastor JB at kami ay magkasama at muli na namang makapaghahatid ng magandang balita galing sa ating Panginoon. Totoo yun. Galak na galak po kami. May konti lang kabat matraffic yung aming dinaanan. Pero glory to God, ang pangalan mo Jesus, kantahin mo yun ang aming formula. Oo. Thank you, Lord talaga. Thank you, Lord talaga. Nalilinis ang daan. Ay, nalinis ang daan. So, well, anyway, bago ang lahat, siguro mag-pray muna tayo para malidas sa lahat. Hallelujah, hallelujah. Glory to you, Father. Muli, Ama, maraming salamat sa lahat po ng naganap sa amin sa buong isang linggo, lalo na po kagabi at ngayon. Salamat po sa Travel Mercy, sa Ingpat Dubai, sa Divine Providence, na akala po namin, ako mismo, nanggaling sa malayong lugar, ay nagkameron ng konting kaba. Pero sabi mo nga ay leave the consequence on me. At ito nga po kami, O Lord. Sa pangalan ni Jesus, nakarating kami na matiwasahin. At paulit-ulit, Lord, maraming salamat sa pagganit mo sa amin dahil ito isang napakalaking karangalan na sumunod sa iyong kalooban. Salamat sa pagiging aming true vine kung saan kami ay pinuspos mo ng lahat naming pangangailangan sa buong buhay namin. Lalo po dito na kami ay napalapit sa iyo dahil na rin sa iyong banal na salita. Nais po namin, Lord, na gamitin mo po kami na wala kami nga angkinin anuman sa aming makikita na katagumpayan dahil po ito naman ay lahat ay sa iyong glory. Kaya nga po, panalangin muli na anuman ang iyong maririnig, ang lahat namin sasabihin, laman ng aming puso't isipan ay maging kalugod-lugod sa iyo. At sa amin namang lahat na narito at nakikinig sa iba't ibang lugar, sa kanilang mga tahanan, sa opisina, kung saan man, ay ganun din. May sa pumuhay namin ang iyong banal na salita, ang iyong mensahe. Salamat po. In Jesus' name, Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kaya ko po nabanggit na excited ako. Kasi all throughout nung nasabihan po ako ni Pastor JB, may nagko-communicate na kami. At sabi niya, brother, fasting tayo fasting ha. For the first time na GMJ, nag-fasting ako. Okay. Nasa prayer meeting ako sa Binyan. Ang sarap ng pagkain. Okay. So, ay binabati ko po ang mga taga-Binyan, Sister Sherlyn, Brother Brandon, and Sister Dindin, mga anak po niya. So, sabi ko, can I take a rain check? So, binalot na lang po at Andiyan pa. Andiyan pa. Andiyan po nasa freezer pa. Okay. Hallelujah. Hallelujah. Kaya, napaka-exciting ng araw kapag tamang-tama yung ating, tapos yung palang, yung fasting, part ng cleansing yun eh. Meron tayong cleansing dito. Ayun na yung topic ngayon, no? Kaya, cleansing. Ganun pala yun, magkakadugtong ka ko po. Talaga. Amen. Pinag-ugnay-ugnay, ano? Opo. Praise the Lord. At incidentally, yung ating memory verse for the week, John 15:8, that's also bahagi ng ating pag-aaral sa John 15, ano? Babasahin ko na ha. Babasahin ko na para lahat ay agad ay makapokus. Sa John 15:8, by this my Father is glorified, that you bear much fruit, so you will be my disciples. John 15:8. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. So, Brother Ali, pwedeng basahin mo na ang ating verse for simulan today? na po na natin. Tagalog ha, Tagalog. Tagalog. Sa aklat po ni Juan, chapter 15, 1 to 8 po tayo. Ang tunay na puno ng ubas. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya
ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin, gaya ng sanga, ay itinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihahagis sa apoy, at nasusunog. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Napaparangalan ang aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayoy kayo'y magiging mga alagad ko. Ang salita ng Panginoon. Purihin ang Diyos. John 15:1-8. So again, muli ay magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa ating lahat. Kung ano man po ang sitwasyon sa kinalalagyan. Good morning, Mr. Ali. Good morning po, Pastor JV. At salamat, nag-fasting. Glory to Thank God. you, Lord. Patuloy po ang ating pag-aaral sa parable at ngayon naman itutukuyin natin nga ang tungkol doon sa parable of the true vine, the branches, and of course, the vine dresser. Actually, nakita ko lamang dito na may kaugnayan din ito doon sa pinag-aralan natin kahapon, yung tinukoy ni Sister Ria, tungkol doon sa pagkakars ni Jesus Christ doon sa Igos. Alam mo ba, Minister Allen, na for quite a long time, nanatiling nakatatak sa aking isipan na bakit nagkagano? Bakit sinumpa ni Jesus Christ ang Igos? Samantalang nakalagay naman doon sa sinulat doon na hindi napapanahon na mamunga ang igos. So, nananatili. But because sinabi ni Lord yan dito, ako yung nag-yes na rin. Kaya lamang, iba rin talaga yung ipinakikita rin sa pamagitan ng kanyang salita at kanyang manggagawa na yun nga pala ay totoong mangyari. Totoo. At nangyari na totoo. Dahil na rin sa paniwanag ni Sister Ria, yung igos pala ay yun ay may parang fruiting, yung bubot na para bagang God's providence din, para naman yung sa mga stranger, sa traveler, na may manguyaman lamang. So, upon learning that, nakita ko na lahat ng salita ng Diyos, lalo siya nagsalita, siya mismo nagsabi, yun ay katotohanan at yun ay talagang naganap. Isang nakita ko pa kahapon ay yung bang sitwasyon ng mga mananampalataya na napatulad sa mga puno, sa mga dahon, sa mga vines tulad itong ating pag-aaralan, na hindi necessarily na ikay napakaraming dahon. Ikaw ay isa ng malusog na Kristiyano, isa ka ng malusog na puno. Ang kailangan pala ay yung dahon na yan na pwedeng i-convert natin sa mga overload natin. Kuminsan ay yung pride, kasi kuminsan yung overload na Christian ay para bagang marami pang press release lang. Yung kumbaga sa ang hitsura sa labas ay okay, pero wala namang bunga, walang ipinamumunga. So katulad ng igos, alam mo ba na palagi ko alam mo ito, yung igos, yung grapes at saka ang ating siniguelas. Ay parehas ang nature, parehas kung paano sila namumunga. Nakita mo ba yun? Ang siniguelas ay walang dahon panay bunga lahat. Pag may bunga, walang dahon. Opo. Ito rin ang sinasabi sa ating mga pag-aaral. Kailangan pag dumating na yung bungang yan, mag-give way na ang mga dahon. Scientifically, kailangan talaga ang init ng araw para yung tubig doon sa kanilang berries, maalis ang marami, matira na lamang ay yung sweets, yung matamis. And then pangalawa, yung sap, yung nutrients coming from down up, talagang mapapokus lamang doon sa bungang ito. So, yun ang ako'y nagpapasalamat kay Lord. At nais ko pa rin ibalita na pagka ako kayo napapasyal sa Bulacnin, namungan na rin yung grapes doon. Uy, Opo. hindi namin nakita. Ayun ang nasa Galing kami doon. Parking na ganon. Oo, may grapes pastor. Yun actually ang dream doon sa ating worship center na palibutan yun ng grapes. Opo, pastor. Kaya lamang ay yung pag-aalaga, akala ko mahirap alagaan. Yung pala'y hindi. Ang lalaki ng dahon.
Pero ang bunga kakaganito pa kaliliit. It's okay. Pero tuwa po ako. Hindi ko lang na-picturean eh. At thank you, Ron. Kaya nga, ito pag-study ng lesson, parang naisip ko na, i-convert ko na lahat yung mga dragon fruit doon na grapes. Kasi wala sa Bible ang dragon fruit, no? Dragon pa nga siya. Pa naman. Opo. Oo. Madali pala kalagaan at ang gagawin lamang katulad ng vine dresser, part ng vine dresser ay yung pagpili ng lupa ba. Sa Israel, napakaraming batuhan doon. Napakaraming batuhan, pastor. Ano? Alam ba niyo ang ginagawa doon ng mga vine dresser? Yung talagang seryoso, commercial yung kanilang vineyard. Sila naghuhukay. Naghuhukay ng 1 meter by 1 meter by 1 meter ang lalim. Bato yun. Parang pundasyon. Parang pundasyon, pero pipill up nila yon ng fertile soil. Ayun. Tapos sa kanila itatanim. Okay. Para kumalat yung ugat, tapos lumago ng husay yung kanilang grapes na yon. So, yun ang nakita ko doon at kayang gawin yun sa atin. Ayun, okay. Saan ba si Minister, kwentuhan muna tayo ha. Si Minister Andy, Opo. last week ago, parang silang mag-asawa namimitas ng Apo, grapes. Saan apo. ba yun? Sa Bawang, La Union. Malapit yun sa inyo, no? Yun po yung, ang may-ari po noon, kapatid ni Brother George Orpilla. Kaya pangalan po ng farm, Orpilla's Vineyard. Vineyard. Opo. Aba, isang Kaya, araw. we are welcome na magpunta doon. Ang tagal. Hindi, seriously, matagal ko nang gustong puntahan at bibili ako noong pananim. Okay. Oo. Seedlings. Good variety. Kita ko yung lalaki ng berries sa picture. No? Yun ang gusto kong makita. Ano ba ang aking naging inspiration din sa grapes? Nung kami napapunta sa Japan, so nagabad Japan yata yun, ay talagang andon ng ang Grape City of Japan. Yung may mga seedless, may mga pang table, may pang wine, at yung mga century-old na grapevine. Alam mo bang halos ay one foot diameter. At hindi naman siya tumataas ng malaki. At yung kanila naglagay pa sila doon ng mga tubo, 4 inches na GI5. Tapos nakaganon lahat, Para mga artificial na tent. At kinukuha lahat yung weight noon. Isang puno lang, occupied na niya yung halos ay, ganitong kalaki, kalawak na At yung berries, nako, kung hindi lang kung nasa Pilipinas yun, ubus na yun. Hindi, di ba? Kahit saan mapapunta yun, basta nakitang mahalaga at hindi kanya. Wala na ngayon na nag-uumit ng hindi kanya, So, gusto ko yun. Gusto ko yun. So, sige, tayo patuloy na sa ating pag-aral, no? Yes. Oo. Ibig kong simulan yung ating nakita rito. Una muna doon sa yung background nito. Ano ba nakita mong background nito, yung konteksto? Sa John 14 po, namamaalam na si Jesus sa mga disciples niya. At itong John 15, ang sinasabi na ni Jesus is, "This is how you can relate to me when I am gone." Last Supper yan. Apo, Sa Last Supper yan naganap. pag wala na ako, tignan nyo na ako na para akong isang puno ng ubas. I see. At kayo ang mga sanga na nakadikit sa akin. And since marami doong puno ng ubas, each time makita mo yung puno na yon, maalala mo ako, parang ganun din. Apo, this is how you can relate to me when I am gone. I see. Nung panahon po ni Jesus, napakaraming ubasan. Para bang ako nagpunta ng Nueva Ecija at napakaraming palayan na kahit saan ka tumingin, makikita mo ang Okay. symbolism na iniwan ng ating Panginoong Jesus. So somehow, parang ito ay parang emotional na farewell discourse niya. Kasi Parang graduation. parang graduation, pero emotional kasi Opo. magpapaalam yan. Opo. Ayun nga din pala ang sabi sa parable, para makita natin ang tamang approach sa parable, tingnan mo kung sino yung mga kausap Opo. ni Jesus Christ lalo dito,
At ang mga kausap niya rito, walang iba kundi yung kanyang 12 ba? 11 na lang. Opo. Yung Nakapaghugas na ng pae, so wala na si Judas. Opo. So yun, napaka-personal, emotional, yung kanyang pagkakasabi na ganito, no? Kasi this pertains to firstly do sa 11 na yun. Pagkatapos, to all of us na nakarinig ng mga believer na tayo dapat ay manatili, mag-abide sa true vine. Yun, napakaganda. Tanong po muna tayo, Pastor. Ikaw, sige. Yan. Since kahapon pa po, napapag-aralan na natin yung bunga na tayo ay hinahanapan ng ating bunga being Christians. So, ang tanong po natin ngayon, meron na po ba tayong bunga na nagmula pa lang tayo naging Kristiyano? Yan. At kung ano yun, comment down below. Ano po? Ganda naman. Yan. Okay po. Ay, ikaw muna, tatanungin ko. Sagutin mo muna yung tanong mo, tapos sasagutin ko rin para parehas sa kanila. Ano ba Okay. naging bunga na sa iyo? Yung aking pong bunga ay nakita ko sa Romans 7:4. Sabi niya, gayon din naman, mga kapatid, namatay na kayo sa kautusan sa pamamagitan ng katawan ni Kristo, at ngayon, kayo ay kabilang na sa mga nakipag-isa sa Kanya at muling binuhay upang mamunga tayo ng mabubuting gawa para sa Diyos. Amen. So it is the mabubuting gawa, bunga. Bunga na. Opo. Hindi. So, it is predestined, hindi gawa mo, kundi inihilera ng Lord sa iyo na maging believer, sinusundan mo na lamang. And the reverse is not true. Na ginagawa mo ito para kay maligtas. Opo. Naligtas ka muna. Baliktad na po. Baliktad Opo. na po. Ano? It is the side effect. The side effect, the Of being effect, saved. the result of manifestation. Ikaw ay saved Manifestation na. of being Ang saved. sa akin, marami din, isa nga yan. Pero lagi na lang na hindi ko pwedeng, hindi unahin yung fruit of the Holy Spirit. Fruit of the Holy Spirit. Ako noon ay masaya na nagmamahal na may konting awa, may konting patience. Pero lalo na, kumbaga sa lalo ko nang nakita na huwag ka nang magtitira. Huwag ka nang magtitira ng yung iyong joy, yung iyong love. Bagamat ko minsan, nangangailangan pa rin ng konting sanctification na sinasabi natin. Pero napakalaki ng naging bunga sa akin ito, no? Yung fruit of the Holy Spirit. Yon. Kaya nga pag kami pupunta sa bahay, sasabihin sa akin, birthday ko naman, Pastor, ano hong gusto nyo dalhin namin sa inyo? Wag na, okay na marami dito. Magdala ka lamang ng fruit of the Holy Spirit. Okay. Okay, di ba? Okay. So actually, ang isa din sa konteksto nito, beforehand sa Old Testament, ang Israel ay tinawagan ng vine, grapevine nila, no? Para bang ang Diyos ay ipinagkatiwala sa Israelita ang maraming bagay para sa kanyang purpose na ang kanyang kingdom ay mabuo. Kaya lamang, ang nangyari, ang mga Israelita ay hindi naging tapat. Hindi sila naging tapat. Katulad ng sinasabi sa Hosea 10:1-2, ang sabi dito ay, ang Israelita ay tulad ng punong ubas na mayabong at hitik sa bunga ang mga sanga. Habang dumarami ang kanyang bunga, dumarami din naman itinato niyang altar. Habang umuunlad ang kanyang lupain, lalo niyang pinapaganda ang haliging sinasamba. Marami ang kanilang puso at ngayon dapat silang magdusa. Wawasakin ni Yahweh ang kanilang mga altar at sisirain ang haliging sinasamba. So kumbaga sa imagery kaagad ang sinasabi, ako yung tunay na puno ng ubas. Tunay, hindi basta puno. Ako ang tunay na puno ng ubas. Kaya pag sinabi niya ito, parang hindi naman directly contrasting na wala na yung dating plano ng Diyos ng Israelita, ang isang pinaka-vine. At ang ginawa nga rito, ang ibig sabihin ay ito na ang tunay na itanim ng Ama na vine, John 3:16, upang sa gayon ay magkameroon ng resulta, bunga, at mabuo yung kanyang kingdom, ang mga branches na kanyang pinagagawa. So, gusto kong tukuyan din yung ibig sabihin noong true vine. Sabi doon sa akin na basa, pag daw sinabi na true, it describes eternal, heavenly, divine. Israel was imperfect, but Christ is perfect. Israel is just the type, pero si Jesus Christ is the reality. So, Jesus chose a figure of vine
for several reasons. Bakit vine ang kanyang sinabi? Marami siya dito mga I am it. This one, I am the true vine. Kasi ang vine ay nagdi-demonstrate din ng humility, lowliness, lowly. Kababaan. Hindi pinalalaki ang grapes vine na tataas kaysa sa mga 6 feet, 6 feet, 7 feet ang pinakamataas. Hindi na po Talagang natin abot ipinoprone sila. Hindi na po natin abot yun. Hindi. Pataas na po. Oo nga, no? Ba't ka ba nasukat pa, ano? Ba't hindi sinabi na low lang talaga? Kasi nga, pinuprone sila para makataas na ganyan. Pag tumaas kasi, substance consumer pa yung trunks na mabibuilt up doon. Kaya dito lang sila. Tapos may mga trellis nga, may mga balag na ganyan. Kaya doon lang sila pinagagapang. So, humility is first kung bakit yun ang kanyang nakita. Pangalawa, yung grapevine, it shows yung closeness ng yung bang para bang permanent vital union between the vine and the branches. Para bang akap-akap lang palagi. Nakaganyan lang ang kamay niya. No? So, yun ang isang symbolism nito. At it also symbols they belong to one another, yung entire vine na yun. Pagkatapos, if branches are to live and bear fruit, they must completely depend on the vine for nourishment. Katulad natin, sa Diyos lang naman tayo talaga umasa ng lahat Ano mang bagay, isipin natin, ano mang bagay, maliit, malaki, sa Diyos lang lahat yan. Kaya yun ang naging symbolism nitong kanyang sinasabi na ito. So, yun ang si Jesus Christ. Hindi ko muna pakakahabaan ng tungkol sa the true vine. At gusto kong makita naman sa iyo mga branches. Ano ba ang sa iyo nga palag na i-prepare, brother? Hindi na tayo nakausap dito. Ito po pinaghatian namin ni Pastor JB. Sa kanya yung puno, sa akin yung bunga. Parang nakakalamang yata ako, nasa akin yung masarap, yung nakakain. Parang yung matching at saka yung pagong. Saya-saya ako kasi nasa akin yung bunga. Okay. Yan. So, how can we bear fruit? Yan po ang aking pinag-concentratean. Una, ginamit nga ni Jesus ang grapevine dahil ito ang isang familiar symbol noong kanyang panahon. At kung maalala po natin doon sa Matthew 21, yung ating nakaraang pinag-aralan, 33 hanggang 41, tinawag nga po ng Diyos ang Israel to be His own vineyard. Yan, siya ang taniman. Yung pangalawa, sa John 15 verse 4, sabi niya, "Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, unless it abides in the vine. Neither can you, unless you abide in me." Alam po ninyo, ang first identification ng mga Kristiyano should be Christian. Ano po? First identification should be with Christ Himself. Hindi yung, ako isang Israelita, o ako isang member ng Combi, o nakatira ako sa Combi. Kasi kapag ka Israelita ka, hindi yun ang true vine. Ang true vine ay si Jesus. Si Jesus ang true vine. So doon tayo nakadikit sa Kanya dapat. Huwag sa iba. Kaya nga may true at saka kaya true vine kasi siguro merong hindi true. Karamihan kasi sa atin ganun. Akala natin, nakatira tayo sa magandang lugar, sa church, mamumunga ka na. Hindi ka mamumunga kung ang kinakabitan mo ay yung church. It needs to be the true vine. Kasi nandun ang nutrients. Nandun ang nutrients. Merong iba na ang inaasahan sa buhay ay possession, position, no? Yun ang mga, lalo namang hindi true vines yun, ano? Yung mga bagay na naipuproduce lang sa mundong ito. Talaga ang true vines, yung pinagmumula ng lahat ng bagay. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Opo. Kaya we need to be rooted in Christ to bear fruit.
Yung pangatlo, the degree of dependency. Ito maganda. Degree of dependency. It is more than sheep to shepherd. Yung tayo yung mga sanga at si Jesus ang puno. Masigit pa doon sa relationship ng sheep at saka shepherd eh. It is even more than the child and parents. Oh? Kasi kapag ang anak lumalaki na, nagiging independent siya eh. Okay. Samantalang dito sa comparison na tayo ay sanga, we cannot basically survive Okay. kapag ka tayo hiwalay. Complete dependence and constant connection. Complete dependence and constant connection. Connection. Oo. Walang walang mga disconnect. Walang hindi natin alibay yung mahina ang wifi. Yan. Encouraging us to remain united to Christ. Yung pangapat, yung mga branch that does not bear fruit. Meron akong nabasa na napaka-encouraging. Kasi, ang unang basa ko dito, lupit din talaga ni Lord. Pagka hindi ka namunga, tatanggalin ka. Parang yung na-curse na fig. Fig tree. Oo. Tapos meron akong nabasa. Very encouraging translation. Ito ay by James Boyce. Sabi niya, the words take away, John 15 verse 2, every branch in me that does not bear fruit, He takes away. And every branch that bears fruit, He prunes, and that it may bear more fruit. Yan. The word take away, words take away, come from the Greek word airo. A-I-R-O. More accurately translated, lift up. Lift up. Yung mga grapevine, ang grapevine, kinakailangan niya ng trellises para yung sanga niya huwag humapay sa lupa. Kasi pagka ito ay humapay sa lupa, nagpo-produce siya ng extra root. And then, kumikilos na siyang ng sarili niyang paraan para kumuha ng nutrients. Hindi na doon sa main trunk. Hindi na doon sa main puno. Para bang gumawa ka ng sarili mong paraan. Naalala ko tuloy yung trust in the Lord with all your heart, lean not on your understanding. Parang yun ang nangyayari kapag ka napabayaan na humapay. Kaya pala may trellises ang ubasan, ang ubas. Tapos yung lift up na sinasabi pa dito, aalisin mo sa lupa at ilalapit sa araw. Ibabalik sa trellis. Babalik sa trellis. Lift up, kailangan niya mamunga. Kaya kailangan niya ng araw. So, hindi yan yung, ano ba ang version yung cut away? Hindi take away. NIV ba yun? Cut away. Maari pong NIV. Kung magkasadyat, kakat na kita. Po. Pero ang sinasabi natin, yung arrow, He will lift you up. And siguro, medyo, medyo careful. Kasi crispy pa siguro ibang portion yan. Tapos saka ibabag sa dahan-dahan niyang ganda naman, binabalik. So, mas nag-stick ako dito. Kasi ganun ang nature ng ating si Lord di ba? Yung isang nawawalang tupa, hahanapin niya at iniiwan niya yung 99. Ganun tayo kahalaga sa ating Panginoon. At pag nakita, hindi nagre-rejoice. Hindi ginagarote. Opo, hindi Either nakalap o di kaya dito sa ano? Actually, meron pa ako nabasang pag-aaral na pag nakita, pinipilayan. Para madala. Para hindi na po gumala. Opo. Para hindi na gumala. Pero yung pilay na yon, meron silang paraan na hindi hindi total. Hindi iniinda nung Oo. Para lang yun, hindi na gumala. Yun, at manatili doon sa kawan. So, yun po yung yung sa mga branches. Bakit po kailangan ang bunga?
Doon po sa Genesis chapter 1, Genesis pa po ito chapter 1 verse 28, sabi niya, ito po ay patungkol kina Eva at si Adan. And God blessed them. And God said unto them, be fruitful and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, over the fowl of the air, and over every living thing that move upon the earth. So, commanded po be fruitful. Tapos sabi niya, replenish, hindi consume. Replenish. Opo, yung Papalitan mo. paramihan, oo, paramihin. Sustainable na. Sustainable, oo. Yun. Tapos, marami po akong mga verses na nakuha tungkol dito sa bearing fruit. Sa John 15, verse 16, hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. That's my life verse. Oh, thank you, John Lord. 15:16. Yeah. Thank you, Lord. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Yan po. Tsaka yung Romans 7 verse 4, naging paborito ko ito ngayon. Gayon din naman, mga kapatid, namatay na kayo sa kautusan sa pamamagitan ng katawan ni Kristo. At ngayon, kayo ay kabilang na sa mga nakipag-isa sa Kanya, na muling binuhay upang magbunga tayo ng mabubuting gawa para sa Diyos. How's Philippians 1 verse 11? Philippians 1 verse 11. May you always be filled with the fruit of your salvation, the righteous character produced in your life by Jesus Christ. Fruit of your salvation, sabi niya. It is the righteous character produced in your life by Jesus Christ. For this will bring much glory and praise to God. Yan po ang tungkol sa mga branches At saka bunga. and how to bear fruit. Laging nakadikit. Ano ang distinction doon sa sinasabi niya? Yung fruitful branch and not fruitful branch. Unfruitful. In the same vine, hindi lahat ng branch na yan ay namumunga. Meron diyang hindi namumunga. Ano yung nakita mo doon sa dalawang yon? Sa hindi namumunga po, kasi iisa yung kanilang pinagkukuhanan Oo. ng nutrients. Yung isang yung namumunga, hindi niya nagagamit ng maayos yung nutrients na nasasak niya doon sa vine. Oo. May nakwento nga po sa akin si Pastor Fred Aha. na yung katawan pala, yung trunk, hanggang doon sa may malapit sa branch, kinakapon daw, sinusugatan, Okay. para yung tubig na nanggagaling doon sa roots, hindi masyadong marami para maging matamis yung bunga. Okay. Ayun. So, maaring yung branch na hindi namumunga, iwas na ito ng iwas sa pruning. Nakakaiwas ba sila? Ganun Sa din po Kristiyanong yung buhay. analogy. Opo. Analogy. Analogy po. Kaya nilagyan ng pruning. Opo, kaya Dito nilagyan ng naman sa pruning. physical na Kapag grade, ka ano? nandito na instruction na sinasabihin na tayo, naiwas. I see. So, hindi ka mamumunga. Kasi, hindi mo nakikita yung dapat na gawin at dapat na ayusin. Kasi, hindi na karating. Okay. Yun. Yung may tanong pa dito, may nagtanong sa akin, sabi, Pastor, paano yung mga hintil? Kumbaga sana, ito yung vine, the true vine. Initially, mga Israelita lamang yan. Mga Israelita lamang yan. May nagtanong, kasama ho ba tayo dyan mga hintil? Amen. Kasama Amen. tayo. Amen. Sa panahon natin ngayon, kasama na tayo. Oo, ga. Since nakipag-isa na tayo kay Kristo, Totoo na siya yan. ay isang Israelita, kasama na tayo dun. Basahin mo yung Romans 11, 17 to 24. Sa Tagalog po. Tagalog, English. Romans 11, 17 to 24.
Meron kasi tinatawag sa this viticulture na para grafting, mag-ingrafting. Ingrafting is, here is the true vine, tapos nilalagyan dito ng hiwa, tapos yung isang Sanga. sanga, ilalagay doon, tapos tatalian, lagyan ko din lupa. Ingrafting pala yon. So originally, ito yung mga Israelita lamang. Pero sa panahon ngayon, yan, may napasama na dito ang mga hintil not originally from here. Opo. So kumbaga sa mga ampon, no naman, ang ampon, itinuturing din mga tunay na anak, no? So ingrafting. Nakita ko lang, brother, yan sa Romans 11, 17 to 24. Pakibasa. Romans 11:17 to 24. Oo. Kung pinutol ang ilang sanga ng punong ulibo, at ikaw na sanga ang ulibong ligaw, ang idinugtong sa puno upang makibahagi sa buhay na nanggagaling sa ugat ng punong ito. Huwag kang magmalaki sa mga sangang pinutol. Alalahanin mong hindi ikaw ang bumubuhay sa mga ugat. Ang mga ugat ang bumubuhay sa iyo. 19. Sabihin mo naman, pinutol ang mga sanga upang ako'y maidugtong. Totoo yan, pinutol sila dahil hindi sila sumampalataya. Ngunit ikaw naman ay nananatili sa puno dahil sa iyong pananampalataya. Kaya't huwag kang magmalaki, sa halip ay matakot ka. Sapagkat kung ang mga tunay na sanga ay hindi pinanghinayangan ng Diyos, ikaw pa kaya ang panghinayangan niya? Dito'y nakikita natin ang kabutihan at kabagsikan ng Diyos. Naging mabagsik siya sa mga hindi sumasampalataya sa Kanya. Subalit, mabuti siya sa inyo. Kung mananatili kayo sa Kanyang kabutihan, kung hindi kayo may puputulin din. Ang mga Hudyo'y idinugtong niyang muli sa puno kung sila ay sasampalataya, sapagkat kayang gawin iyon ng Diyos. 24. Kung ikaw na sangang galing sa ulibong ligaw, ay naidugtong sa tunay na ulibo, kahit na ito'y salungat sa kalikasan, lalo pang madaling idugtong sa puno ang talagang sanga nito. Amen. So ano lang, kahit ulibo yan daw ay true sa lahat ng puno, fruit-bearing puno, no? At isa nga dyan yung grapevine. So, yun pala ang kwento kung bakit ang mga hintil ay nakasama. Amen. Pero tayo, no? Pero sabi, huwag daw tayo magyayabang, ha, na tayo ay kasama na, kalito sabi mo kanina, Opo. dahil kung tinanggal niya yung ilan sa original, Opo. kaya din niya tayong tanggalin, ano? Kaya wala tayong dapat ipagmalaki. Pero may ano rin siya, maganda rin ang kanya sinabi. Kung itong mga natanggal ay magbabalik loob, kaya ko rin silang ibalik. So this is unending love of God sa tao, ano? Opo. Ibig sabihin, ikaw din, ilalagay din kita rito. So yung pala yung mga different branches ng isang... Naalala ko yung nababanggit namin sa prayer meeting na may nauna na mahuhuli at may nahuli na mauna. Mm-mm. Ang nauna ay ang Israel. Ang nauna yung Israel. Mm-mm. At yung mga nahuli, ito yung mga, pumunta ka sa lansangan at tawagin mo yung mga standby dyan. Oo. Kasi yung mga naimbitahan, ayaw dumalo. pumunta. Okay. Ayaw pumunta. Oo. O tayo yung nahuli na mauuna. Okay. Pero hindi pala dapat iyon ipagmalaki. Mm-mm. At sabi nung ating nabasa, Oo nga, oo kasi nga. tayo substitute. Oo nga. Pero Yun. ano yun ay sa tunay na buhay, wala nang hintil, wala nang Amen. Hudyo, no? So isa na tayong family, Isang nation one na. true opo. vine, great vine, at lahat tayo ay nakaugnay sa Kanya para Opo. tayo mamunga. Ang ganda naman ng mga na-discover mo. Kaya, Minister Ali. Thank you Lord. Thank you Lord po tayo. Ano po? Mm-mm. Meron pa dun sa Romans 10, 1 to 4. Mm-mm. Ito yung na-pick up ko kay Pastor Alex. Opo, Romans 10, 1 to 4. Sabi niya po, mga kapatid,
ang pinakananais ng puso ko at idinadalangin ko sa Diyos ay maligtas ang Israel. Ito po ay sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma. So, laman ng puso niya ang Israel. Sapagkat saksi ako na sila'y masigasig na maging kalugod-lugod sa Diyos. Napakagandang katangian ng isang tao. Maging masigasig na kalugod-lugod sa Diyos. Hindi nga lamang batay sa tamang kaalaman. Dahil hindi nila kinilala ang pamamaraan ng Diyos upang gawing matuwid ang tao. At nagsikap silang gumawa ng sarili nilang pamamaraan. Hindi sila nagpasakop sa pamamaraang itinakda ng Diyos. Verse 4, sapagkat si Kristo ang kaganapan ng kautusan upang ituring na matuwid ng Diyos ang sinumang sumasampalataya sa Kanya. Yun. So, nasa puso ng Diyos. Hahanapin sila, no? Kaya pala doon sa Revelation, yung sabi na, meron akong nakita na una, 144,000 na mga Hudyo. Priority pa rin yan, no? Bagamat pare-peras na tayo sa Kanya, pero mahal na mahal, ano? Kaya sinabing, let's pray for Israel, ano? Yun, for the peace of Israel. Thank you, Lord. Yan ang true Ito mind. po yung pangalawang sulat ni San Pablo. Yung verse 11 ng Romans, verse 1, sabi niya, ito ngayon ang tanong ko. Itinakwil ba ng Diyos ang kanyang sariling bayan? Hinding-hindi. Sa katunayan, ako man ay isang Israelita. Mula sa lahi ni Abraham at kabilang sa lipi ni Benjamin. So, hindi sila itinakwil. Hindi tinakwil. At may magandang programa ang Diyos, di ba? Nung may tanggalin, tapos pinapasok yung iba, ang objective ay magselos Opo, para bumalik uli. Oo. Para maingit sila. Ha? Ito na ba? Oo, ayun. Oo, sa 11. Hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang bayan. Nasa simula pa'y pinili na niya. Hindi ba ninyo alam ang sinasabi ng kasulatan tungkol kay Elias? Dumaing siya sa Diyos laban sa Israel. Sinabi ng Panginoon, pinatay nila ang iyong mga propeta at giniba ang iyong mga altar. Ako na lamang ang natitira at gusto pa nila akong patayin. Ngunit, ano ang sagot sa kanya ng Diyos? Nagtira ako ng 7,000 lalaking hindi sumamba sa Diyos-Diyosang si Baal. Ganoon din sa kasalukuyan, mayroon pang nalalabing mga hinirang ng Diyos dahil sa kanyang kagandahang loob. Hanggang 11. At kung iyon ay dahil sa kanyang kagandahang loob, maliwanag na iyon ay hindi dahil sa gawa. Sapagkat kung ang ginawa ng tao ang batayan, hindi na iyon masasabing kagandahang loob. 7. Ano ngayon? Hindi nakamtan ng bansang Israel ang kanyang minimithi. Ang mga hinirang lamang ang nagkamit nito, ngunit matigas ang ulo ng iba. Tulad ng nasusulat, binigyan sila ng Diyos ng mapurol na diwa, mga matang hindi makakita, at mga taingang hindi makarinig, hanggang sa panahong ito. At sinabi rin ni David, maging bitag at patibong nawa ang kanilang pagpipista, isang katitisuran at parusa sa kanila. Lumabo nawa ang kanilang mata nang hindi sila makakita, at sila'y makuha sa harap habang buhay. 11. Ito naman ang tanong ko ngayon. Ang pagkatisod ba nila ay upang sila'y tuluyan ng mabuwal? Hinding-hindi. Sa halip, dahil sa kanilang kasalanan, ang kaligtasan ay nakarating sa mga hintil upang mainggit ang mga Israelita sa mga ito. Oo. At naganap. At naganap. Alam po ninyo yung sinabi ditong dahil sa kanilang kasalanan, ang naging kasalanan po ng Israel is unbelief. Unbelief. Unbelief, disobedient, everything na ayaw ng Diyos. Ano? So, naganapin yung kanya sinasabi Opo. upang managhili. At ito yung At naganap. as a matter of fact, makikita natin mga nagbabalik ang mga Hudyo, mga Israelita sa pananampalataya, no, sa Christianity. So, Brother Ali, ano ba?
Birthdayhan pa muna tayo. Birthdayhan muna para tayo. tayo makakain. O, sige. Hindi ka pa. Yan, happy birthday. Today is June 13, 2023. Sa fasting po natin, hindi ako nakakain. O, sige nga. Sister Mishi Bongon ng ating Antipolo. Ito po ay apo ni Sister Temi. Temi. Ay anak, Sister Clarissa Concepcion. Brother Bong Francisco. Brother Bong Francisco. Happy birthday, Oy. Brother Bong. Happy birthday, Brother Bong. Kilala ko yan. Brother Joshua Magpok. Sister Josephine. Ay Sofia. Ano yun? Martinez. And Brother Jerry Legaspi. Yan. Happy birthday po mga kapatid. Enjoy your day. Ulit ko. Happy birthday sa June 13 celebrant. Miss Sister Miche Bongon. Sister Clarissa Concepcion. Brother Bong Francisco. Brother Joshua Magpok. Sister Sue Pia Martinez. And Brother Jero Legaspi. Happy birthday. Happy birthday po. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday! May the good Lord bless you. May the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday! Enjoy your day, mga kapatid. Okay. Uy, repeat new song, brother. Yes, meron po tayong dito repeat na tayo, new song. maganda yan. Umasa ka sa Diyos, composed by Minister Andy Magadja, at inawit ni... Siya rin po. Siya pa rin. Siya po Ay, thank you, nag-interpret. Lord. Oo. Dahil sa masama, wag mong kainggitan, liko nilang gawa. Katulad ng damo, sila'y malalanta. Tulad ng halaman, matutuyo sila. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo iyong makakamtan. Mabalisa dahil sa masama, wag mong kainggitan, liko nilang gawa. Katulad ng damo, sila'y malalanta. Tulad ng halaman, matutuyo sila. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo
makakamtan. Umasa sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo iyong makakamtan. At ang pangarap mo'y iyong makakamtan. At ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Wow, Praise thank the you, Lord. Lord. Minister Andy. That's another version, Opo, di ba? Opo. Yung- Meron pong pahabol na birthday Okay. from Sister Angie Sotomango. Sabi niya, Good morning, Jesus. Today is the birthday of my granddaughter, Princess Rian Marie Sotomango, and daughter of Sister Irene. Yan ang mga nasa Dubai Ayaw po. o San Pablo. Qatar po, Qatar. Qatar. Opo, Qatar. Dito. Hallelujah. Patuloy tayo, Minister. Meron ka ba idadagdag? Meron pong mga verses tungkol sa fruits. Ito Okay. ay napaka-interesting din. Sa Matthew 7, verse 16, sabi niya, You shall know them by their fruits. Do men gather grapes of thorns or figs of thistles? So, nakikilala tayo sa pamagitan ng ating bunga. Matthew 12:33. Either make the tree good and his fruit good, or else make the tree corrupt and his fruit corrupt. For the tree is known by his fruit. The tree is known by his fruit. Tapos na po tayo dyan. John 15:8. Okay. Ito yung ating memory verse. Memory verse. Amen. Thank you. Lord. Okay. Okay na? Pastor? Okay na po, okay na Okay na. Sige. Meron tayong YouTube na pinopromote, di ba? Ay, opo. Nakita mo ba yan? Oo. Sige nga. Balik tayo. Sister. Yan. Yan. I cannot read. For those who have YouTube account, you can go to your YouTube and search at Comfy Media 4713. Subscribe to our channel. Watch, like, and share our videos. Amen. Yan. Kayo na po yun. Yan po, makikita nyo yung hitsura ng ating YouTube. website. Initially, yan yung mga comfy music, dakilang pagsamba, mga special events, anniversaries, mga fun run, outreaches, seminars, highlights of some seminars. So soon, madagdagan po yan ang ating mga awit pagsamba song at naayos na ang copyright ng mga GMJ songs, ma-upload na rin po ang mga ito. So thank you Lord, and glory to God, and glory to God. Hallelujah. Okay, punta na tayo sa continuation nito, no? So, the lesson ay hindi magiging kumpleto kung hindi tayo pupunta doon sa may-ari, doon sa director, doon sa lahat-lahat, nag-orchestrate ng lahat ng ito. Ito yung walang iba kundi ang Diyos Ama na tinawag ni Kristo na siyang vine dresser. Another name for vine dresser, according din sa iba't ibang version sa Bible, ito yun ang tinatawag na husbandman, the gardener, the one whose business is to cultivate the ground, more particularly para sa propagation ng grapevine. Sa modern day natin, ang tawag sa ganito ay yung viticulturist. Viti pertaining to grapes, the vines, ano? Ang ganitong occupation ay isa sa pinaka-honorable, distinct at kinikilala noong pamanguna mula sa Genesis, buong Old Testament. So, napaka-noble ng pagiging vine dresser o magsasaka, nagtatanim. Yun ang Maliban sa mga pari o mga taong simbahan, halos lahat ng Israelita ay tinatagurian na sila daw ay mga husbandmen.
So, ito ngayon tayo, at actually sila nga ang merong nagbibigay sa quality control ng mga produce nito. Whether ang grapes na mapuproduce ay pang table, yung kinakain ng pamilya, o di kaya naman ay sa wine production. So, it all depends on the vine dresser. Doon sa metaphor na ito, si Christ is a plant. Pero pagdating dito sa vine dresser, it is now a person. The Father is a person. Ano nga ba ang rules ng vine dresser, the owner, the director, dito sa vineyard na ito? May nagtanong, hindi ba siya yung root? Diba? The vine, the branches, there is the root. Saka natin sagutin Ang sabi lang dito, that is why kung bakit ang God the Father ay tinaguri ang the vine dresser, He is actually the overseer. The overseer. Kita niya mula sa lahat ang nakapalibot. Siya ang may control ng lahat ng ito. So, ganun ang nangyari sapagkat all throughout, mula sa pagkapili ng itatanim, sa pagtataniman, sa pagtatanim, sa pagdidilig, sa pag-aayos na nakapalibot, sa pagtitrim, sa lahat na, pati yung control of the surrounding, yung mga divine providence niya, kailan dadating ang ulan, kailan sisikat ang araw, kailan pagbabawalan yung mga hayop na makapunta rito, lahat yun ay under the control of the overseer. Yun ang isa sa napakalaking function ng ating vine dresser. Sabi nga doon sa nakita natin dito, napaka-comforting. Kasi as a control of nature, control nila ang enough supply of tubig coming from the underneath, passing through the root, to the vine, and then to the branches, and a little to the berries. Coming from the sun, yun naman ang init. Coming from the rain, siya rin na may control. Just enough, otherwise malulunod dyan. Wala magiging bunga o kung magkabunga man ay hindi matamis ang mangyayari dito. Yun. And then, ang pangalawa, yung ating tinutukoy ngayon, siya ang pruner. Siya ang nagpo-prune. There must be some pruning system. Kanina, ang natukoy natin ay yung tinatawag na take away, ang tawag doon ay aero. Yung pagpo-prune is not actually, lagi na lang putol ka lang ng putol. Yun ang kita ng mga bihasa na nag-aalaga ng mga grapes. Yun nga ay kinakailangan. Titignan mo kung ito may kinakailangan itaas lamang at later on, ito'y mamumunga rin. Pero, meron talagang tinatawag na pruning. Hindi pwedeng hindi maiwasan yung pagpuprune. At nakita ko rin, ang tawag naman dito yung kataro. Yung kataro. K-A-T-H-A-R-E-I-O-R-O. Yon, kataro. Kataro pertains to the actual trimming, the actual cutting. Sabi ni Merrill Tenney, kasi ito ay isang pastor na nabuhay doon sa, ewan ko kung sa vineyard yun, Ang nakita daw niya dito, yung pagki-clean, pagpuprune, ay two parts or two ways. Ang una, yung mga dead wood must be ruthlessly removed. May mga dead wood dyan So yun talagang kinakat nila. Ruthlessly, ibig sabihin, huwag kang magtitira ng bulok na kahoy doon. From the buds. Kailangan makita mo yung sariwang puno nun. Kasi ito pala yung pinamumugaran, pinagmumulan ng mga insekto, ng mga mold, ng lahat ng hindi kaaya-aya at maninira pa sa grapes kapag ito'y natuloy. Ang pangalawa naman, para naman doon sa live wood, kinakat din nila ito drastically. Kung masyadong malago na, talagang kinakat nila yon. Yun nga, ang purpose nito ay huwag makakain ng mga nutrients na dapat i-dedicate lamang sa mga bunga. I-dedicate lamang sa mga bunga. Meron din pagkakataon na pinababayaan daw lang nila ito na lumago, gumapang, na ganyan, para lang sa susunod, kasi kaya nagapang, fresh pa yung kanyang pinaka-steam Fresh pa siya Gumagapang lang siya na ganyan. Pero after a year, sa kanila kakatin yun. That is the time na yung pinaka-branch na yon is matured enough to bear fruits. Kung mapapansin mo doon sa mga picture nakita natin, doon sa mga malalaking vineyard,
sa California, alam mo yung Napa, Bali, minsan napadaan kami doon, magtataka ka. Yung bang makita mo, yung puno niya, ganyan kataas, pero siya lang, walang kadahon-dahon. Para mga soldiers naman yan, nahili-hili pa ba noon? Unlimited siguro ang number noon. Yun naman ay dedicated para kasi andun lang ng winery. Pero ang sinasabi, ito yung mga dating sariwa na pinabayaan at nung pinutol na ito, mga mature na sila mga branches na mamumunga na. So, yun ang mga pagpupron ng sa atin. So, applicable sa atin, gano'n din tayo. Pinupron tayo sa mga labis. Sabi ng lesson kahapon, yung mga leaves na yan, yung mga para display lang, press release na kung ano man, mga vision natin, pride, talagang tayo ay kakatin, to the badge tayo nila pupuntahan. Spiritually speaking, yung pruning wipe dito is the word of God. Doon talagang napakalalas na nipper, matalas talaga yon. Pero spiritually speaking, ito yung word of God. So John 15:3, Jesus said to the disciples, "You are already clean because of the word which I have spoken to you." So malinis na kayo. God's word clean the sin of our lives that stimulate fruitfulness. The Father uses affliction. Binibigyan tayo talaga ng mga pagsubok, mga problema, para kasi ang tao, pagka wala yan, problema yan, kalimitan meron ma-exempted dito, hindi siya magigising Hindi siya magkakameron ng interest na balikan ang ating Diyos, balikan yung dating word na ibinigay sa Kanya, hindi magkakameron ng interest. Kaya affliction are given. Yun ang mga pruning na ginagawa. So, kapag ka nagkaganon, ang sabi nga doon sa Hebrew 4:12, ang definition ng Word of God, ang definition nun ay, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at mas matalas pa kaysa tabak na magkabilay talim. Tumatagos, maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu at ng mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng iniisip at binabalak ng puso. So the Word of God will penetrate. Walang ititira yan dahil mahal ka ng Diyos. Hindi naman pwede ikaw ay may 1% na kasalanan, pagkatapos ay nagpipraise ka pa kay Lord. Ang gusto ni Lord is perfectly para sa Kanya lamang. At by the way, yung daw pruning na yan, ay hindi actually, kumbaga sa immediate o gusto lang mag-prune maya. Hindi pala yun. Ang isa palang sistema rin ng mga bihasa na rito, at lalo't malaki yan, malaking vineyard, pinababayaan nila na sa loob ng 3 taon. Kung may bunga man, ay kinakat na rin. Para sa ika-4, talagang commercial yung kanyang production. Commercial ang kanyang production. So, yun ang nakita ko naman dito sa ating, yung ating vine dresser, Father God. Talagang nakatingin dyan. Di lalo na sa atin na buhay. Tinitingnan tayo anong ating kailangan. Ano yung nakaabang mga panganib that through the Holy Spirit, tayo ay babantayan, huwag kang pumunta dyan. Prompting of the Holy Spirit, dapat yun ay atin ang sundin. So, paano ba na natin masasabi na yung sinasabi mo kanina? Ang sabi dito ay upang ikay mamunga, dapat talaga ay abiding by God, by the vine. So, paano ba yung abiding by the vine? Ano bang nakita mo dyan, brother? Abiding by the vine. Abide is to stay, to dwell. Mm-hmm. Kaya kung tayo namumuhay ayon sa salita ng Diyos, then we are abiding. Ang lagi ko naaalala dyan, yung Colossians 3:23 ni Brother Roger. In everything you do, do it all in the name of the Lord. Tama. So, we must recognize our need of Christ. Dapat ay hindi mo iwawaglit yon. Si Kristo ito. Yung lesson natin nung Sunday, doon sa 118 verse 24, "This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad." Yun lamang, maalala mo na, ano itong problema ito? Bakit ito yung nakaharap sa akin? Bakit ma-traffic? 30 minutes na lamang at kami ay maghaharap na sa camera, nasa TV na. Bakit ganito? Sabi ng 118:24, "This is the day that the Lord has made." So, para bang Isaiah 46 verse 4. Ano ba sabi sa Isaiah 46 verse 4? Ako ang inyong Diyos. Iingatan ko kayo. Hanggang sa mabuti yung buhok. Ay, yung pangalawa maganda. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko,
na kayo iligtas at tulungan. Parang doon sa ano naman na yun, doon sa nabasa natin that this is the day. Ako ang lumikha ng araw na ito, para praising ha, kaya tungkulin ko na kayo ay aking bigyan ng lahat yung kailangan. Hindi kayo malilate. So, kita mo, hindi nga kami na late. Tsaka mawawala po yung pag-aalala, yung anxiety, Correct. yung kung ano-ano na naisip natin. Correct. Yan. That's abiding. Opo. Another thing is repent and change your mind towards Jesus, no? Talagang kung ikay nagbago, wala na ang dati, ikaw ay bago na. And prayer. Prayer. Kinakailangan tayo ay abiding sapagkat ano ba makita natin dito? Hindi natin ma-experience ang tunay na buhay kung hindi tayo nakadikit talaga kay Kristo. Amen. Yung buhay na ganap at kasi siya. Hindi natin makikita yung tunay na peace. Kasi kung wala tayo kay Kristo, wala tayong peace with God, peace of God. Yun ang talagang buhay na ganap at kasi siya. Another reason na yung sinabi sa ating lesson, hindi talaga tayo mamumunga. Akala mo lang ikay nagtagumpay, pero yan ay temporary lamang kung hindi galing kay Kristo. Kasi lahat ng mabubuting bagay ay galing sa Diyos. At yun ang dapat nating daan. And of course, ang reason kung bakit dapat tayo talaga nakadikit, huwag aalis, nakayakap sa puno ng ubas na si Kristo, ay sapagkat ito ang kaluguran ng Ama. At pagka ito'y nangyari, lahat ng magaganap sa atin ay for the glory of our God. Yes. Amen, ano? Amen. Wow, kulang tayo sa oras. Praise the Lord. So, ano pang pwede natin idagdag, brother? Yan, ito. Panghuli na lang. In conclusion. Ay, mahaba ito, pagka-conclusion. According to our experience as Christian who are in Christ, mapapansin natin na we are all connected sa ating Diyos. Huwag niyong tatanggihan niya. Kung minsan sinasabi lang na pinabayaan tayo ng Diyos, hindi. Iniisip lang natin, tukso ng kaaway. Always be presence of mind. The Lord is always with us. That is one indication that we are connected. And being connected, there are at least 3 na pwede mong panghawakan sa tuwi-tuwi na. When we are connected to Christ, a connected life, meron tayong contented life. Contented life. Sa 2 Corinthians 12:9-10, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. For the sake of Christ then, I am content with weaknesses, insult, hardship, persecution, calamities, for when I am weak, then I am strong. Sino nagsasalita nito? Si Pablo. I can imagine who is Pablo, no? Talagang nakita niya na si Kristo lamang ang kailangan. Another benefit or a privilege or a gift if you are connected with the Lord is that your life is a fruitful life. Nakita ko naman ito doon sa Jeremiah 17:7-8, parang Psalms 1, yung sa Jeremiah 17:7-8, sabi dito ay, pakibasa nga brother, Jeremiah 17, verse 7-8. verse 7-8. Mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh. Pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Katulad niya ay isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig upang hindi ito manganib kahit dumating ang tag-init. Sapagkat mananatiling luntian ang mga dahon nito, kahit hindi umulan ay wala itong aalalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Amen. Yun nga yung sa Psalms 1, verses 1-3 ba yun? Sabi, mapalad ang tao. Yung palang connected sa Lord, na araw at gabi, ang salita ng Diyos ay binibulay-bulay. Katulad niya ay parang isang halamang nakatanim sa tabi ng ilog. Ano? Dahil di nalalanta at siya'y laging namumunga sa tamang panahon. May dagdag pa. Ano man ang kanyang gawin ay nagtatagumpay. Amen. Amen. Ano? One last is, connected life is an overcoming life. Yan naman ay doon sa Philippians 4:12-13. Philippians 4:12-13. Overcoming life. Overcoming life. You will be contented, you will be fruitful, and lastly, of course not lastly, but
you will be having a overcoming life. Philippians 4:12 to 13. Philippians 4:12 to 13. Alam ko kung paano maghikahos. Alam ko rin kung paano managana. Natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Overcome na. Amen. Wala ka nang dapat na isipin pa. Bakit kaya ito sinasabi sa atin ni Lord? Gusto niyan tayo nakakonekta. Gusto niya ang ating buhay contented. Gusto niya tayo ay abandon, overload tayo. Saka overcoming. At pagkatapos ay at peace. Ba't kaya ito sinasabi sa atin ni Lord? Yun ang kanyang paraan ng pag-express ng kanyang pagmamahal sa atin. Totoo yun. Be at peace. Be at peace, oo. Because in charge ako. Ako ang overseer, ako ang director ng iyong buhay. Ang aking isang paboritong sa babae kita yon. Kaya ako sinasabi ang mga bagay na ito sa inyo dahil ito ay ibig kong i-share sa inyo ang kaluguran upang ang aking kaluguran ay maging kaluguran din ninyo nang sa gayon kayo'y maging ganap sa kasiyahan. Amen. Amen. No? So, glory to God. Thank you, Lord. So, mga kapatid, ito po ang ating nakita ngayon at tulad ng aming unang panalangin kanina, dedicated sa glory of God. And in our prayer, Father, again, nawa po naging kalugod-lugod sa inyo ang lahat po inyong narinig, nakita, nabasa sa aming mga puso, at pati na po ang aming pagsusumikap. Kami na nakakarinig dito kung saan man sila naroon, pagsusumikap na isa pamuhay na kami maging fruitful nang sa gayon po ay makita ng ang mga anak ng Diyos ay tunay mong pinagpala. Thank you, Father, again. In Jesus' name, amen. Amen. Glory to God. 2 Timothy 2:2. Hallelujah.